Isang gold medalist Olympic noon sa chess, natalo lang ng isang bata. Anak pala niya ito sa dating nobya. JJ anak, humawak ka lang kay mommy ah. Wag na wag ka talagang bibitaw sa akin mamaya pagkatapos bilhin ni mommy ang ihahanda natin para sa Pasko. Bibili kita ng gusto mo, okay? Malambing na kausap ni Bella sa kanyang 7 taong gulang na anak na si JJ. Mabilisan naman ang naging pagtango ng paslit, kasabay ng kanyang malawak na pagngiti dahil sa kasiyahan. Yay! Ibibili na ulit ako ni Mommy ng chessboard! Masayang wika nito at marahan pa itong napatalon-talon sa tuwa. Napangiti at napailing na nga lamang si Bella dahil talagang mahilig ang kanyang anak pagdating sa larong chess. Hindi nga niya alam na sa murang edad nito ay kung maglaro ay parang napaka-professional na. Hindi naman niya tinuruan si JJ kung paano ito laruin, sadyang may talento lang talaga ang kanyang anak pagdating dito. Hinahangaan nga ng karamihan ang kanyang nag-iisang anak dahil napakatalino nito. Hindi lang sa paglalaro ng chess, nag-e-excel sa lahat ng subjects at palagi pa itong with highest honor. Bilang ina nga, ay labis na ipinagmamalaki ni Bella ang anak sa lahat. Sinasabak din si JJ ng kanyang paaralan sa iba't ibang kompetisyon at lahat ng sinasalihan niya ay palagi niyang nauuwi ang panalo kahit pa ang kanyang kalaban ay mas matanda pa sa kanya at mas malaking taon ang iginugugol sa pagsasanay sa laro. Hindi naman ipinagtaka ni Bella kung bakit ganito na lamang katalino ang kanyang anak dahil alam naman niya kung kanino ito nagmana. Siyempre naman, napakalaking imposible kung sa kanya ito magmamana gayong wala nga siyang kaalam-alam sa laro. Kanino pa ba kasi magmamana ang paslit? Kundi sa kanya nga malamang na si Justin. Si Justin Guerrero, isang gold medalist sa nakaraang Olympic game at matapos nga niyang maiuwi ang medalya ay tinagurian nga siyang chess grandmaster dahil sa lahat din ng kompetisyon na kanyang pinupuntahan at sinasalihan na iuuwi niya kagad ang panalo. Kailanman, hindi pa siya nakasubok na matalo ng kanyang kalaban. Hindi niya rin hahayaang mangyari yon. Naku, ikaw talagang bata ka. Sino ba naman kasi ang may sabi na ibigay mo ang chessboard mo sa kalaro mo? Yan tuloy at kailangan pa tayong bumili ulit. Uwi ka ni Bella na may kasama pang pangaral sa kanyang anak habang nag-iikot-ikot sila sa loob ng mall. Nagdahilan naman si JJ upang hindi na humaba pa ang sermon na matatanggap niya galing sa kanyang ina. Mommy, gusto niya po kasi matuto kaya po ibinigay ko na lang po yun sa kanya. Kawawa naman po eh. Napaismid na lamang si Bella sa narinig niyang paliwanag sa kanyang anak. Ang sabihin mo anak, ay crush mo yung pinagbigyan mo kaya madali mong ibinigay sa kanya yung pinagkakaingatan mong chessboard. Ito talagang batang to. Ako pang lulukohin. Lumabas ka kaya sa akin, kaya kilalang kilala ko ang bawat galaw mo. Sambit ni Bella, kaya napahagik-gik na lamang si JJ dahil wala talaga siyang maitatago sa kanyang ina. Maganda po kasi siya, Mommy. Siya po ang gusto kong maging girlfriend paglaki ko po. Nahihiyang anas ni JJ. Kinikilig pa nga ito habang sinasabi yun sa ina. Napanganga naman kagad si Bella sa narinig niyang sinabi ng anak. Tumigil sila sa paglalakad. Iniharap ni JJ sa kanya. Girlfriend talaga anak? Ikaw alam mo na yung bagay na yan. Wag muna ngayon. Marami ka pang bigas na kakainin. Natatawang sabi niya sa anak bago pinisil ang 2 matambok na pisngi nito. Napahagik-gik na nga lamang si JJ sa ginawa ng kanyang ina. Talaga namang nagbibinata na itong anak ko no?
Tara na nga at mamili na tayo ng handa natin para sa darating na Pasko. Pumasok na ang mag-ina sa grocery store dito sa loob ng mall. Nagsimula na rin silang mamili para sa ihahanda nila sa Pasko sa susunod na buwan. Inagahan na nila ang pamimili upang hindi na sila makipagsiksikan pa sa iba pang mga tao na darating. Mahigpit ngang hinawakan ni Bella ang anak dahil baka mawala pa ito sa kanya. Kahit naman kasi inagahan nila ang pamimili, marami pa rin namang mga tao ang nandito sa loob ng mall at namili rin katulad nila. O anak, kumapit ka ng mabuti at mahigpit sa laylayan ng damit ni Mommy. Huwag kang bibitaw ah. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Wika ni Bella bago binitawan ng anak at inilagay ang maliit nitong kamay sa laylayan ng kanyang damit. Opo, Mommy, hindi po ko iiwalay sa'yo. Naging tugon naman ni JJ. Naging abala na nga si Bella sa kanyang pamimili at kakatingin sa presyo ng pagkain. Hindi naman sila mayaman, kaya kailangan nilang magtipid sa pamimili. Ilang minuto nga siyang ganoon. Tanging ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa kanya sa mga nakadisplay sa bilihin. Masanuri naman ang kanyang anak simula pa noon kaya hindi na niya ito pinoproblema pa. Subalit, ang akala niyang masunurin anak, hindi na pala nakakapit sa kanyang damit. Ngayon lang niya namalaya na wala na pala siyang naramdamang mabigat na kamay na nakahawak sa kanyang damit. Biglang umusbong ang kaba sa puso ni Bella nang pagtingin niya ay wala na pala sa tabi niya si JJ. Hindi niya alam kung kailan wala na ito sa kanyang tabi, kaya namuo ang takot sa mukha ng dalaga. JJ anak? Tawag niya habang nagpaikot-ikot siya sa loob ng grocery store. Iniwan pa ang kanyang pushcart upang mapadali ang paghahanap niya sa anak. Kagat-kagat na ni Bella ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang kanyang mga luhang nagbabadya sa pagtulo dahil sa takot na nadarama. Kahit anong ikot kasi niya, hindi talaga niya makita-kita ang kanyang anak na mas lalong nagpadagdag sa kanyang takot. Miss, may nakita ka bang maputing bata na may dalang maliit na Superman backpack? Ganito lang siya kalito. Hindi mapakaling kausap ni Bella na nakasalubong niya na sales lady. Parang maiiyak na siya sa sobrang takot. Naku, wala po ma'am, nawawala po bang anak niyo? Pwede po kayong pumunta sa announcement station para madali niyo po siyang makita. Suwestyon naman ng babae, kaya tumango si Bella at agad na nagpasalamat dito. Sa kabilang dako naman, masaya namang mukhang tinitignan ni JJ ang bawat chessboard na nakadisplay lamang sa isang store na kanyang napuntahan dito sa loob ng mall. Nasilayan niya kasi ito habang namimili ang kanyang ina, kaya hindi niya napigilan na puntahan ito upang makapili ng bibilhin para mamaya. Wow! Ang ganda naman nun! Masayang sabi ng paslit ng masilayan niya sa malayo ang isang chessboard na umagaw sa kanyang atensyon. Patakbo niya itong pinuntahan at kukunin na dapat sana niya ito nang may malaking kamay ang bigla na nga lamang itong kinuha sa lagayan. Napatingala kagad si JJ upang tignan ang taong kumuha nito para magreklamo na rin. Ako pong naunan yan, sir eh! Mahinahong pagkakasabi ng paslit. Napangiti naman ang binatang may hawak ng chessboard nang mapadako ang tingin niya sa bata pagkatapos ay ginulo niya na lamang ang buhok nito. Ako ang naunang kumuha nito bata, kaya sa akin dapat mapupunta. Sampit naman ang binata na halatang walang balak na ibigay ito kay JJ. Kahit pa bata ang kanyang kaharap. Napahalukip-kip naman si JJ at nakabusangot na ngayon ang kanyang mukhang pinukhawan ng tingin ng lalaki sa kanyang harapan. Kung titignan pong mabuti, ako po talaga ang unang nakakita niyan at ako po yung unang nakahawak niyan.
Hinablot nyo nga lang po bigla sa akin eh. Kaya po hindi ko nakuha kagad, kaya dapat po akin po yan mapunta. Matapang nagiit pa ni JJ na talagang hindi nagpapatalo sa binata at gustong makuha ang nag-iisang chessboard na kanyang nagustuhan. Inilahad pa nga nito ang kanyang maliit na kamay sa harapan ng lalaki upang kunin ang chessboard. Bigla namang natawa ang lalaki at hindi nga niya napigilan ang sarili. Napanggigilan ng matambok nitong pisngi. Napaka-cute naman kasi ni JJ habang naiinis ito, kaya nakurot tuloy siya. Bata ka pa, hindi ka pa marunong sa ganitong laro kaya ibigay mo na lang yan sa akin. Ibibili na lang kita ng iba. Mas kailangan ko kasi ito eh. Pangregalo ko sa pamangkin ko. Sambit ng lalaki pero tanging matigas na iling lamang ang isinagot ni JJ dito. Naku, ayoko po. Masyado po ninyo akong minamaliit dahil bata lang ako ha. Marunong po akong maglaro niyan. Kung gusto niyo nga po maglaro tayong dalawa rito eh. Kung sino po yung panalo, sa kanya po mapupunta ang chessboard na yan. Puno ng tapang na paghahamon ni JJ. Mas lalo namang lumakas ang tawa ng lalaking kaharap niya. Hindi may tatago ng kanyang mga mata ang kanyang naramdamang pagkamangha sa paslit. Ito ang unang pagkakataon na may humamon sa kanya sa pangbata. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iho? Hindi mo ako kilala. Magaling akong maglaro at baka matalo lang kita kaagad. Pero sige, para patas sa ating dalawa ay tinatanggap ko ang hamon mo. Siguraduhin mo lang na matatalo mo ako ha. Puno ng pagmamalaking sambit pa ng lalaki na ngayon malaki na ang ngiting nakapaskil sa kanyang labi habang napapailing-iling pa ang kanyang ulo. Napakabihirang makakita ng ganitong bata ngayon ah. Kaya sayang naman kung hindi ko tatanggapin ang hamon niya. Hindi ko na lamang gagalingan para kahit papaano malabanan niya ako. Bulong pa ng lalaki sa kanyang isipan. Binili niya muna ang chessboard na hawak niya habang buntot naman sa kanya ang batang paslit. Hindi nga ito humihiwalay sa pagkakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Takot kasi ito na baka itakbo na lamang niya bigla ang chessboard matapos bilhin. Gusto pa niya kasing makilala ng mas mabuti ang paslit na ngayon lang niya nakilala. Nawiwili siya rito at namamangha rin dahil ito ang pinakaunang taong humamon sa kanya na maglaro sa larangang chess. Matapos bilhin, ay agad na naghanap ang dalawa ng bakanteng lugar. Pumunta nga sila sa bakanteng lamesa at agad na inilapag doon ang chessboard. Agad namang umupo ang dalawa sa magkabilang upuan at ngayon nga ay nagkaharap nga silang dalawa. Kapag natalo mo ko, sa'yo na ang chessboard na to, deal? Paghahamon na wika pa ng lalaki nang ilahad niya ang kamay upang makipagkamay sa batang paslit. Deal! Agad na tugon naman ni JJ nang makipagkamay din siya dahilan upang mas lumawak palalo ang ngiti ng lalaki. Nagsimula ngang maglaro ang dalawa. Seryoso si JJ sa bawat galaw na kanyang ginagawa. Napawang nasa isang competition siya habang ang lalaking si Justin naman pangiti-ngiti lamang. At hindi ganong seryosong laro dahil akala niya matatalo niya ang paslit sa ilang galaw lamang. Subalit, masyado yata niyang minaliit ito dahil ilang galaw lang ni JJ, malapit na siyang matalo nito. Hindi nga niya alam kung anong ire-react. Okay, check! Sambit ni JJ nang malapit na niyang ma-corner ang king ni Justin. Nabigla naman roon si Justin. Hindi niya inaasahan na may ibubuga pala ang batang paslit na kalaban niya. Sa isip-isip niya ay kung maglaro ito ngayon ay pawang nasa professional level na kahit bata pa lamang ito. Biglang sumeryoso nga ang mukha ni Justin. Wala na ang ngiti sa kanyang mga labi kanina at pakiramdam niya rin pawang nasa hot seat siya ngayon. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Hindi naman ganito ang naramdaman niya noong sumabak siya ng laro sa Olympics. At mas lalong hindi ganito katalino ang nakakalaban niya. Napagaling niya.
Bawat galaw niya ay kalkulado na para bang nakikinita na niya ang susunod kong galaw. Nakakahiya sa reputasyon ko kapag natalo ako ng isang bata ngayon. Baka bukas ay may balita na tungkol sa akin na ang isang gold Olympic medalist sa chess at ang chess grandmaster ay natalo lang ng isang batang paslit sa isang mall. Bulong ng isipan ni Justin. Napalunok pa siya sa kanyang laway nang ini-imagine na niya ang nangyayari. Hindi na nga, minaliit pa ni Justin ang bata. Seryoso na rin ang bawat galaw niya. Napakiramdam niya ay bumalik siya sa Olympic game noon. Pahirapan siyang gumalaw. Unti-unti na rin nauubos ang chips niya na siya'y kinagulat at ikinakaba niya. Kahit pa anong seryoso niyang gawin sa laro, pakiramdam niya ay kaharap niya ngayon ang taong natalo sa kanya. Ang galing mo naman! Saan ka natutong maglaro ng ganito? Kausap ni Justin sa paslit upang pagani ng seryosong tensyon na bumabalot sa kanila ngayon. Wala pong nagturo sa akin, sir. Natutunan ko lang po ito ng mag-isa. Tugon ni JJ. Kahit sa chessboard pa rin ang kanyang tingin. Isang galaw pa ni JJ sa isang chip ay agad nga niyang na-corner ang king ni Justin. Isang senyales na natalo na nga niya ang lalaki sa laro nila. Checkmate! Ngiting panalo, nanas ni JJ. Nanlaki ang mga matang tinignan ni Justin ang chessboard at nakita nga niyang talo na siya sa laro. Napabuntong hininga na lamang siya pagkatapos napangiti siya habang napapailing-iling. Hindi ako makapaniwalang natalo mo ako sa ganitong laro ah. Talagang napakatalino mo, bata. Sige, dahil may kasunduan tayo, ibibigay ko na sa iyo ang chessboard na yan. Nakangiting wika ni Justin na siyang ikinalawak naman ang ngiti ng batang paslit. Salamat po, sir. Magaling naman po kayo eh. Nahirapan nga po kung igalaw lahat ng chips ko dahil napakagaling niyo po. Magaling pa po kayo sa magaling. Anas ni JJ na pinabango pa niya ang kanyang pagpuri dito. Hindi naman mawala-wala sa labi ang ngiti ni Justin. Ginulo na lamang ng lalaki ang buhok ng paslit bilang tugon. Hindi pa rin siya makapaniwala na tinalo lamang siya ng isang paslit na ngayon lamang niya nakilala. Pero ang pinagtataka ni Justin ay kung bakit saya ang kanyang naramdaman ngayon at hindi pagkadismaya. JJ, anak ko? Malakas na tawag ni Bella sa anak nang magtungo sana siya sa announcement station upang ipahayag ang pagkawala ni JJ. Ngunit habang nasa daan, naaninagan niya sa malayo ang postura nito. Napalingon naman kagad si JJ sa direksyon ng tumawag sa kanya at nang makita nga niya kung sino ito at napatayo kagad siya sa pagkakaupo at patakbong pinuntahan ng ina. Habang daladala ang chessboard na kanyang napanalunan. Mami! Agad niyang niyakap ng mahigpit si Bella. Sobrang higpit na parang hindi na niya ito bibitawan pa. Maluha-luha niyang sinuri ang katawan kung ayos lang ba ito at nang makita nga niyang ayos lang ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Hindi ba sabi ko sa iyo ay huwag kang wawalay sa akin? Bakit hindi ka nakikinig, anak? Kanina pa ako naghahanap sa iyo. Saan ka ba nagpunta? At saka, saan mo nakuha yung chessboard na hawak mo? Sunod-sunod na tanong ni Bella at bakas pa rin sa boses nito ang pag-alala. Mami, kumalma po muna kayo. Okay lang naman po ko. Sorry nga po pala dahil hindi po ako nakinig sa inyo ngayon. Nakita ko lang po kasing may mga nakadisplay na chessboard po. Kaya hindi po ako nakapagpaalam sa inyo kaagad. Huwag na po kayong mag-alala, Mami. At saka po pala, naipanalo ko po ang chessboard na to sa isang lalaki. Paliwanag ni JJ bago niya ipinagmalaki ang chessboard na kanyang hawak. Naipanalo? Ano ibig mong sabihin, anak? Nagtataka namang tanong ni Bella. Naglaro po kami ng chess kanina, Mommy. At kung sino po ang mananalo, sa kanya po mapupunta ang chessboard na to. Nanalo po ako, Mommy. Tinalo ko po siya. Masayang wika nito bago itinuro si Justin na ngayon ay nakatayo na habang pinagmamasdan ng mag-ina sa hindi kalayuan.
Para ba itong nakakita ng multo? Dahil sa kanyang reaksyon, sobrang putla ng mukha at tulala lang itong nakatingin sa dalaga. Hindi siya makagalaw at pigil hininga rin siya na para bang nakalimutan niya ang gawin niya yon. Nang masilayan ni Bella ang itinurong lalaki ng kanyang anak, sa hindi kalayuan ay pigil hininga rin siyang napatigil. Kumabog naman ng malakas ang kanyang dibdib at ang kanyang tingin ay tangi lamang nakapako sa lalaki. Sa lahat ng taong pwedeng makalaro ng kanyang anak, ay papaanong lalaki pang nang iwan sa kanya noon ay mas pinili ang kanyang pangarap. Justin? Mahina ang tanging siya lang ang nakarinig. Sa pangalang kanyang ibinanggit habang nakatingin pa rin kay Justin. Magaling po siya, Mami, pero hindi po kasing galing ko. Shh ka lang po Hagik-gik pa na bulong ni JJ sa kanyang ina. Pilit ng ngiti lamang ang binigay ni Bella sa anak sa hinawakan niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, gayong nakita nga muli nang hindi inaasahan ng kanyang dating nobyo. Nagkakilala pa talaga ng hindi inaasahan ang kanyang magama. Mami, halika, pupuntahan po natin siya, ipakikilala po kita. Sambit ng paslit. At bago pa man makareact ang kanyang ina, ay agad na nga niyang hinila ito palapit kay Justin. Wala namang nagawa si Bella, kundi ang magpatianod na lamang sa kanyang anak at ngayon nga ay harap-harapan na silang nakatingin sa isa't isa. Ikaw ang mami niya? Hindi makapaniwalang tanong ni Justin. Hindi pa niya maituwid ang kanyang salita dahil na rin sa gulat. Ilang segundong hindi nakasagot si Bella. Tanging tinitigan niya lamang ang binata dahil pakaramdam niya ay isang panaginip lamang ang lahat ng to. Pero nakaramdam siya ng nakamamatay na sakit sa puso kaya imposible ang isang panaginip lamang to. Nang pinagbasdan niya ito ay wala pa rin nagbago sa itsura, tanging ang mamahaling damit na suot lamang nito ang nagbago. Malalim na hininga ang pinakawala ni Bella. Humugot na rin siya ng lakas ng loob upang kausapin muli si Justin. Matapos ang ilang taong, hindi sila nagkita at nakapag-usap man lamang matapos ang hiwalayan. Oo, anak ko si JJ. Tugon ni Bella matapos siyang tumango kay Justin. Anak natin siya, Justin. Bulong naman ang puso ng dalaga. Gusto niyang sabihin at isigaw yon sa pagbumukha ni Justin, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa ito ang tamang oras para isiwalat ang katotohanan. Wala pa siyang lakas ng loob at pinapangunahan pa rin siya ng kanyang takot. Kahit ilang ulit nang pinaghahandaan ni Bella noon, ang pagdating ng araw na to hindi pa rin maiwasang higupin pa rin paalis ang lakas ng kanyang katawan. Bigla namang napangiti si Justin na ipinagtaka ng dalaga. Kaya naman pala familiar. Nung una ko siyang nakita, nakangiting ani nga nito kay Bella. Napangiti si Bella at tinignan si JJ. Hindi mo ba nakikita ang mukha mo sa anak mo? Mas kamukha mo siya. Ani nga sa isipan ni Bella. Pero alam kong hindi nagmana sa iyo ang anak ko. Ang anak mo, pagdating sa paglalaro ng chess, you're a terrible player, Bella. Pabirong dagdag pa nga nito. Napangiti muli ang dalaga nang maalala niya kung paanong kahit anong turo ni Justin sa kanya noon ng chess, hindi talaga niya makuha-kuha ang paglalaro. Subalit kahit nakangiti ang kanyang labi, ay bakas pa rin sa mga mata ni Bella ang namumuong luha sa kanya na kanina pa nga niya pinipigilan sa pagbagsak. May pagtataka namang tinignan ni JJ ang dalawa. Salitan niyang tinignan ang kanyang ina pati si Justin pagkatapos ay napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Mommy? You know each other po pala? Inosenteng tanong nga ni JJ. Tumikim naman si Bella at tinignan ang anak. Magkaibigan lang kami, anak. Anya. No, hindi lang kami magkaibigan. I am your mommy's first love. Tugon naman ni Justin dahilan upang agad na mapatingin sa kanyang dalaga. Ngunit nagkibit balikat na lamang sa kanya si Justin.
Palihim na napabuntong hininga. Masaya rin siya na nagtagpo muli silang dalawa at kahit matagal na taon na ang nakalipas. Nang mapadako na nga ang tingin ni Bella sa chessboard na hawak ng kanyang anak, ay marahan niya itong kinuha mula kay JJ at inilahad ito sa harapan ni Justin upang ibalik. Kunin mo na tong chessboard mo. Sorry, masyado lang talagang matigas ang ulo ng anak ko. Ibibili ko na lang siya ng bago. Kalmadong wika ni Bella sa kanya. Pero Mommy, napanalunan ko po yan eh. May deal po kaming dalawa. Nakasimangot at parang maiiyak na reklamo naman ni JJ. Yan ang chessboard na umagaw sa kanyang atensyon, kaya hindi niya kayang ibalik ito kay Justin. At isa pa, ang kasunduan ay kasunduan. Anak, ibibili na lang kita ng bago. Masama kasing kumuha ng hindi sa'yo eh. Kausap ni Bella sa anak na mas lalong ikinalungkot nito at ikinalukot pa ng kanyang muka. Pinagmasdan lang ni Justin ang maginang nasa harapan niya at hindi nga niya mapigilang mapangiti, ngunit ang ngiting yon ay may kasamang lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. Akala niya ay sa pagbalik niya sa Pilipinas, hindi pa maging huli ang lahat para sa kanilang dalawa ni Bella. Akala niya ay may babalik pa niya ang dati nilang relasyon. Subalit nang makita niyang may anak na pala ito, hindi niya magawang sisihin ang sarili kung bakit pinakawalan pa niya ang dalaga noon at mas piniling abutin ang kanyang pangarap sa ibang bansa. Nang mga panahong yun ay mga bata pa sila at hindi pa nila gaanong alam ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Mas nangibabaw kay Justin noon ang isa katuparan ng kanyang pangarap na makapaglaro sa Olympic at manalo ng gintong medalya. Hindi man madaling, ngunit nakamit niya naman ito ng paunti-unti. Ang gintong medalyang kanyang nakamit ay may malaking kapalit naman sa kanyang buhay. Napabuntong hininga si Justin at marahan niyang itinulak ang kamay ng dalaga na hawak ang chessboard na gusto nitong ibalik sa kanya. Bella, pagmamay-ari na yan ang anak mo. May kasunduan kami kanina at natalo niya ako sa laro, kaya ibigay mo na lamang sa kanya. Sambit naman ni Justin na ikinabalik naman ng saya at sigla ng batang paslit. Napatalon pa nga ito sa tuwa. Yay! Sabi ko po kasi sa inyo, Mommy. Anas ni JJ at agad na kinuha ito mula sa pagkakahawak sa kanyang ina sa takot na baka'y pilit pa nito na ibalik kay Justin ang laruan. Nakangiting napapailing-iling na lamang si Bella. Hindi siya makapaniwala na ang Grandmaster ng chess ay natalo lang ng isang bata. Natalo ka ng anak ko? Ikaw? Parang nanguuyam na tanong ng dalaga. Napakamot na lamang sa likurang bahagi ng kanyang leeg si Justin dahil sa kahihiyan na nadarama. Namumula na rin ang kanyang dalawang tenga. Isang tanda na talagang binalot na ng kahihiyan ng kanyang buong katawan. Shh! Sikreto lang natin tong tatlo. Sambit pa ng lalaki, kaya marahang natawa na lamang si Bella. At ginulo ang buhok ng kanyang anak. Hindi niya maitago na sobrang proud siya kay JJ. Natalo ba naman ito sa chess ang kanyang ama? Muling nagtagpo ang tinginan nila Justin at Bella. Nakatago pa rin sa kanilang mga mata ang pagmamahalan nila sa isa't isa kahit maraming taon na ang nakalipas. Nginitian ni Bella si Justin, isang itinawalang bahid na anumang galit sa ginawang pagputol nito sa kanilang relasyon. Long time no see, Bella. Marahan na sambit ni Justin, ngunit tanging ngiti lamang ang itinugo ni Bella sa kanya. Ilang taon na rin simula nung huli nilang pag-uusap at hindi pa nga ito nauwi sa magandang usapan. Nauwi pa ito sa hiwalayan. Sa ilang taong magkahiwalay silang dalawa ay hindi naman itinanim ni Bella sa kanyang puso ang galit. Sa halip, na-realize pa nga niya na napakamakasarili pala niya. Noong panahong pinapili niya si Justin, sa pagitan niya at sa pangarap nito. Mga bata pa sila noon at malayo pa ang kanilang mararating. Ngunit ang kaibahan lang ay ang lahat ng atensyon ni Bella ibinibigay niya noon sa anak nila ni Justin.
Si JJ. Nang araw kasi na umalis ng bansa ang binata, ay ang araw din ang nalaman ni Bella ang kanyang pagbubuntis. Pinuntahan niya sa airport si Justin upang ipaalam ang pagbubuntis niya. Kahit tiwalay na sila, ay hindi pa rin niya naabutan ng lalaki. Doon nakapagdesisyon si Bella na hindi niya na lamang sasabihin kay Justin ang tungkol sa bata dahil ayaw na nga niyang maging balakid pa sila. Sa hangarin nitong isakatuparan ng kanilang matagal ng pangarap. Aalis na kami, Justin. May bibilihin pa kami ng anak ko. Nice to see you again. Nakahiting wika ni Bella ngunit sa ngiti ng iyon ay may nakatagong lungkot pa rin. Matagal niyang hinintay ang ganitong pagkikita nilang dalawa at masasabi nga niyang hindi na sila katulad pa ng dati. Marami nang nagbago. At kahit na anong pilit na rin gawin, hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Pero ang tanging gusto niyang ibalik ngayon ay ang pagkakaibigan nilang dalawa bago pa man sila naging magkasintahan. Babay po, Tito Justin. Salamat po rito ah. Laro po tayo sa susunod. Masiglang paalam ni JJ nang ipakita niya ang chessboard na bitbit niya. Nginitian lamang ni Justin ang paslit at sinundan pa nga niya ito ng tingin paalis hanggang sa hindi na matanaw ng kanyang mga matang magina. Nangihina naman ang tuhod na napuupo na nga lamang ang lalaki. Pabalik sa kanyang inupuan kanina. Hinawakan niya ang kanyang dibdib nang kanina pa ito hindi tumitigil sa pagkabog ng malakas. Hindi niya inaasahang mangyayaring ganitong tagpuan nila ni Bella matapos ang maraming taon at mas lalong hindi niya inaasahan na may anak na pala ito. Talagang mapaglaro ang tadhana dahil kanya pa itong nakalaro sa chess at masasabi nga niya talagang may potential din ito. Ilang oras lang ang itinagal nila Bella sa loob ng mall at umuwi kagad nga sila nang nabili nga nila ang kakailanganin nila para sa Noche Buena sa susunod na buwan. Anak, magbihis ka na sa itaas. Ayusin lang ni Mommy itong pinamili ko ha. Gagawin na rin kita ng merienda. Utos niya sa anak. Okay po, Mommy. Agad na tugon naman ni JJ. Akyat na sana ang paslit ngunit pinigilan naman siya ng kanyang ina. Anak, halika nga muna at pakis si Mommy. Good boy ka lang palagi ha. I love you, anak. Sambit ni Bella matapos niyang halikan at yakapin nang mahigpit ito. Ipinagtaka naman ni JJ kung bakit parang bigla na lamang naging sweet ang kanyang ina ngayon na para bang may malaking kasalanan itong nagawa. Napapansin niya rin ang kanina pang tulala nito na nasa mall sila. Mommy, natatakot na po ako sa inyo ah. May nangyari po ba? Bakit bigla-bigla na lang po kayong nagiging sweet sa akin? Inosenteng tanong ng paslit. Malakas na natawa naman kaagad ang pinakawala ni Bella. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ng kanyang anak. Ganun na ba talaga kadalang na maging sweet dito ito? Hinalikan pa muli ni Bella ang matambok na pisngi ng kanyang anak habang natatawa pa rin. Ano ka ba, anak? Hindi pa pwedeng maging sweet ako sa'yo. Nakakatampo ka na ah. Pabirong ani naman ito sa anak. Napakamot naman si JJ. Sa kanyang batok at malawak na nginitian ang ina. I love you too, Mommy. Ikaw po ang pinaka-the best na mommy po sa buong mundo. Mahal na mahal din po kita. Sambit ni JJ bago lumundag ng yakap sa ina. Napangiti naman dito si Bella. Hindi na nga niya mapigilang lumandas sa kanyang pisngi ang isang butil ng luha habang yakap-yakap ng mahigpit ang anak. Anak, hindi mo ba gustong makilala ang daddy mo? Biglang tanong pa ni Bella habang hindi pa rin kumakalas sa yakap. Ayaw niya munang humiwalay dahil baka masilayan ni JJ ang kanyang mga luha. Matalino pa naman ang kanyang anak. Ayaw niyang mag-alala pa ito at makatanggap ng maraming tanong mula rito. Ni minsan, hindi nga narinig ni Bella
mula kay JJ na hinahanap o itinatanong nito ang tungkol sa kanyang ama. Wala itong nakuhang tanong mula sa anak, kaya nag-ipon na lamang ng lakas ang dalaga upang itanong yun. Gayong nakilala naman nito kanina ang kanyang ama. Ilang sekundong naghintay si Bella sa isasagot ng paslit. Ngunit wala siyang nakuhang sagot mula rito. Pinahiran muna niya ang kanyang mga luha at tinignan ng anak. Nanikip ang kanyang dibdib nang masalayan niya ang lungkot sa mga mata nito. Mami, gustong-gusto ko po pero ayaw po kitang nasasaktan eh. Ayaw po kitang makitang umiiyak gabi-gabi. Okay naman po sa akin na wala si Daddy. Sapat na pong ikaw lang mag-isa sa buhay ko, Mami. Naging tugon ni JJ. Kahit na napigilan muli ni Bella ang kanyang luha, sunod-sunod naman itong lumanda sa kanyang pisngi habang nakatingin sa anak. Nakikita pala ni JJ ang pag-iyak niya gabi-gabi kapag naalala niya ang pinagsamahan nila ni Justin noon. Alam pala ng kanyang anak ang kanyang paghihirap. Kaya ba ni minsan ay hindi ito nagtanong patungkol sa kanyang ama? Hindi nito hinanap ang kanyang ama. Paanong ang paslit na kagaya niya ay marunong nang umintindi ng ganitong bagay? Muli na namang niyakap ng dalaga ang kanyang anak. Labis ang kanyang pasasalamat na dumating ito sa kaniyang buhay. Subalit, kahit ganoon ang naging tugon sa kanya ni JJ, ay alam niyang nangungulila pa rin ito sa ama kagaya ng iba pang mga bata. Kaya ngayon ay hindi na niya ito ipagkakait pa sa anak, lalo na din kay Justin. Deserve ng dalawa na makilala ang isa't isa. Mami, alis na po ako ah. Nandiyan na po ang school bus ko. Paalam ni JJ sa kanyang ina. Natataranta namang kinuha ni Bella ang tanghaliang baong hinanda niya para sa anak. Patakbo na nga siyang lumabas sa kusina upang maibigay ito kay JJ upang hindi maiwan sa private school na pinagpapaaralan nga ni Bella sa anak. Kaya araw-araw ay hindi na niya kailangan pang ihatid sundo ito sa paaralan na kanyang pinapasukan. Teka anak, yung baon mo wag mong kakalimutan. O hayan, nilagay ko na sa bag mo, magpakabait ka ron ha. Makinig ng mabuti sa guro at saka iwasan ng matinding pagpapawis dahil baka ubuhin ka. Paalala pa ni Bella. Nakangiti namang tumango ang paslit. Opo mami, noted po. Pasiglang ani nito. Binigyan na ng halik sa pisngi ni Bella ang anak at nagpaalam na nga siya rito. Bye anak. Kumaway-kaway pa nga siya habang papaalis na ang school bus ni JJ. Agad naman siyang bumalik sa itaas upang makapaghandaan na rin para sa susunod niyang gagawin. Pagkatapos kasi niya sa gawaing bahay ay maya-maya pa ay schedule na niya sa pagla-live selling ng mga damit. Ito na kasi ang trabaho ni Bella. Sa paraang ito niya binubuhay ang anak. Malaki-laki rin naman ang kinikita niya rito. Sapat na para lang sa kanilang dalawang mag-ina. O mga suki! Mura lang itong dress natin. Imayin nyo na. 350 lang para sa inyo. Pwede nyong pangregalo sa mga jowa nyo. Maganda pa naman ito. Salita ni Bella sa harap ng kamera habang katabi niya ang isang magandang damit. Abot langit naman ang ngiti ni Bella nang makita niyang may nag-mine sa comment section ng kanyang live. Okay, may nag-mine na nito. Sa'yo ni itong dress. Justin Guerrero? Patanong na sambit ng dalaga nang klaruhin niya kung sino ang nag-mine ng damit. Si Justin? Bakit siya napunta sa live ko? Bakit siya nagmamay ng mga dress ko? Tanong ng isipan habang hindi pa rin makapaniwalang tinignan ang pangalan ni Justin na paulit-ulit na nagko-comment ng mine. Mine ko na rin sana yung nagtitinda kung pwede pa. Basa ni Bella sa isa sa mga comment ng lalaki. Tumikhim na lamang si Bella at hindi na pinansin pa ang mga komento ng lalaki sa kanyang live. Tumalikod siya upang kunin ang ibang dress na ibinenta niya
At sa pagtalikod nga niya ay doon na lumabas ang kanyang ngiti. Ipinagpatuloy niya ang pagtitinda ngunit hindi niya inaasahan na halos lahat ng damit na itinitinda niya ay si Justin ang nag-mine ng mga ito. Alam naman niyang mayaman na ang lalaki ngunit hindi naman ito kailangan bilhin ng lahat ng paninda niya. Aanhin naman niya lahat ng yun. That's all for today. Maraming salamat po sa suporta. Miners, message nyo lang po ako para sa address niyo. Salamat. Huling wika ni Bella bago pinatay ang live. Malalim na buntong hininga ang agad niyang ginawa. Pagkatapos ay nagpapailing-iling na nga lamang siya dahil sa pinaggagawa ni Justin sa kanyang comment section kanina. Hindi na nagtaka pa ang dalaga kung bakit madali lang nahanap ni Justin ang kanyang store page dahil silang dalawa naman ang gumawa nito noon. Matagal na nilang pinlano ang pagla-live selling dalawa, ngunit si Bella lang ang tumuloy nito. Nabaling agad ang atensyon ni Bella sa cellphone nang may nag-message sa kanya sa Facebook. Nang buksan niya ay kumunot agad ang kanyang noo. Pangalan kasi kagad ni Justin ang kanyang nasilayan. Hindi mo na kailangan i-deliver pa sa place ko. Give me your address at ako na ang pupunta dyan sa inyo para kunin ang damit na binili ko. I also have something to give to your son. A Christmas present. Pasa ni Bella sa unang mensahe sa kanya ng lalaki. Hindi naman kaagad ibinigay nito ang address ng kanilang bahay. Nagdadalawang isip pa ito pero nang maalala niya ang anak at ang usapan nila kahapon ay may namuong desisyon sa kanyang utak. Kalaunan din, ibinigay na nga niya kay Justin ang kanilang address. Mas magandang makapag-bonding ang magama dahil mas lalo lang nilang makikilala ang isa't isa. Linggo na ngayon at walang pasok si JJ ngunit maaga pa rin gumising si Bella upang makapaghanda. Ngayon kasi darating si Justin sa kanila kaya kailangan din niyang maghanda. Ewan ba niya? Ngunit habang papalapit ang oras ng pagdating nito ay mas lalong kumabog ng malakas ang kanyang puso na para bang lalabas na ito sa katawan niya. Mommy, bakit po kayo naghahanda ng maraming pagkain? May bisita po ba tayo? Inaantok na tanong ni JJ nang makababa na siya sa kusina. Bagong gising pa ito kaya kailangan pa ang yakap ng kanyang ina. Binigyan ng morning kiss ni Bella ang anak bago ipinagpatuloy ang gagawin nito. Oo anak, baka maya-maya lang ay nandito na yun. Maligo ka na at makapagbihis. Ani ni Bella. Tumalima naman kaagad si JJ. Hindi sinabi ni Bella ang tungkol sa pagdating ni Justin. Gusto sana niyang surpresahin ang anak. Ilang araw kasing laman ang usapan nila si Justin at ilang araw na rin itong bukang bibig ng anak. Tinatanong nito kung kailan ulit sila magkikita. Ilang minuto nga ang lumipas ay nakarinig na ng busina ng sasakyan ng mag-ina sa labas. Sabay pa silang lumabas ng kanilang bahay. Halatang hindi maitago ang galak sa muka sa bagong dating na bisita. Si JJ nang nagbukas ng gate at nang makita nga niya kung sino ang nakangiting lalaking bumaba sa magarang sasakyan habang may dalang regalo ay agad na napatalon at napasigaw sa tuwa ang batang paslit. Tito Justin, andito po kayo! Masayang bati ni JJ na hindi maitago ang saya sa kanyang muka. Tumalon-talon pa siya upang mayakap ang lalaki. Natawa naman si Justin dahil sa inasta sa kanya ng paslit. Nagpakarga pa sa kanya ito at hindi na gustong magpababa pa. May binili kasi akong damit sa mommy mo, kaya kukunin ko lang at saka namiss kita ng sobra kaya gusto ko sanang makalaro ulit kita sa chess. Nakangiting sabi pa ng lalaki nang marahan niya ang pisilin ang ilong nito. Hindi mabatid ni Justin ang kanyang nararamdaman ngayon habang karga-karga si JJ. Gumaan kasi bigla ang kanyang puso at nasisiyahan siya sa bibong ugali ng lalaki. Anak, bumaba ka na. Ang laki-laki mo na para magpakarga.
Suway ni Bella sa anak ng makitang komportable na itong nasa bisig ng lalaki at wala nang balak bumaba pa. Napasimangot naman kagad ang mukha ni JJ. Kaya binalingan na lamang ni Justin ng tingin ng dalaga. Okay lang Bella, hindi naman masyadong mabigat tong batang to eh. Anya. Tara na po sa loob, Tito. Marami pong hinanda po si Mommy na pagkain. Kain po tayo. Tapos, maglaro na po tayo kagad. Turuan niyo po ako sa mga teknik niyo po Masiglang sabi na rin ni JJ bago itinuro ang pinto ng kanilang bahay. Sinunod naman agad ni Justin ang kagustuhan ni JJ. Pumasok na sila sa loob. Bago nga sila tuluyang makapasok, ay nilingon muna niya si Bella na nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan. Kanina pa sila pinagmamasdang dalawa. Nagtagpo muli ang kanilang mga tinginan. Nginitian lamang siya ni Bella at ganon din si Justin. Hindi ka ba papasok? Tanong ni Justin sa kanya. Siyempre naman bahay ko yan eh. Pabirong tugon naman ni Bella na marahang itinatawa na nga lamang ng binata. Mas nauna pa nga itong pumasok sa loob. Pagkatapos kumain, ay hinayaan na lamang ni Bella na maglaro ang dalawa sa sala habang siya ay abala sa pagla-live selling. Araw-araw kasi ang pagla-live selling niya. Hindi siya pwedeng umabsent dahil malaki rin ang kikitain niya sa isang araw. Kanina pa nakahanda ang mga damit na binili ni Justin sa sala. At kung may balak na itong umuwi, ay pwede na niya itong kunin. Mula nga sa kwarto, rinig na rinig niya ang tawanan ng dalawa sa sala kaya hindi may tago ni Bella ang mga ngiti niya sa labi habang nagbebenta siya ng kanyang mga damit. Ilang oras din at tinapos na ni Bella ang pagbebenta ng mga damit at kunot noon niyang sinilip ang sala na kanina pa niya hindi narinig ang ingay ng dalawa. Teka, bakit parang tahimik naman yata nila? Kanina lang ay abot hanggang kapitbahay yung tawanan nila. Lita niya sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa sala ay napatigil si Bella at hindi niya mapigilang pagmasdan ng matagal ang kanyang mag-ama ngayon. Kaya naman pala sobrang tahimik ng mga to dahil napagod sa kakalaro. Mahinang bulong niya. Nakatulugan ng dalawa ang paglalaro at ngayon nga ay yakap-yakap pa nila ang isa't isa habang natutulog sa sofa. Si Justin ay ipinagkakasya ang sarili sa maliit na sofa habang sa kaniyang ibabaw naman ay ang nakadapang si Jay na kaniyang yakap-yakap ng mahigpit upang hindi mahulog. Napaiyak sa saya si Bella nang makitang ganito ang kaniyang mag-ama. Hindi niya maipaliwanag ang sayang naramdaman niya. Masarap sa matang makita ang pangyayaring ito. Kahit hindi alam ng dalawa ang totoong relasyon nila, sa isa't isa ay magkalapit pa rin ang kanilang mga loob. Hindi na lamang ginising pa ni Bella ang mag-ama, sa halip ay kinumutan pa niya ang mga ito habang siya ay nililigpit ang chessboard na pinaggamitan nila kanina. Hinayaan niyang matulog ang mga ito. Ninakawan pa nga niya ng litrato ang mag-ama upang may matingnan siya sa araw-araw. Sumapit ang hapon at hindi pa rin nagigising ang mag-ama. Hindi pa rin talaga nagbabago si Justin. Tulog mantika pa rin katulad ng kanyang anak. Nakangiting napapailing-iling na sambit ni Bella sa kaniyang sarili habang naghihiwa siya ngayon ng pagkaing lulutuin niya para mamayang hapunan. Maya-maya pa ay narinig na niya ang boses ng dalawa. Mukhang sabay pa ang mga itong nagising. Iniwan muna ni Bella ang kaniyang lulutuin at pinuntahan ang dalawa sa sala. Nakapamaywang niya ang tiningnan ng mga ito. Buti naman at gising na kayong dalawa. Nakakapagod bang maglaro ng chess? At ilang oras kayong tulog ha? Tanong ni Bella. Nagkatingin na naman si JJ at Justin. Pagkatapos ay sabay silang natawa. Sorry po, Mommy. Naging komportable po kasi ako kay Tito kaya napasarap po yung tulog ko eh. Pakaramdam ko po may daddy po ako ng mga oras na yon. Biglang wika ni JJ. Kaya napaayos ng tayo ang dalaga.
Sumeryoso rin ang kaniyang mukha. Napalunok na rin siya habang palihim na tiningnan si Justin. "Nasaan ba ang daddy mo?" Takang tanong naman ni Justin. Gusto kasi niyang malaman kung saan ang ama ng paslit. Kanina pa niya gustong itanong ito kay Bella ngunit hindi siya nakakuha ng tiyempo. Napagmasdan kasi niya ang kabuuan ng bahay ng dalaga, pati na ang larawan ng nakadisplay sa loob ay nasilayan din niya. Ngunit ang ipinagtaka niya ay kung bakit ni isa sa mga larawan na nakita niya ay wala roon ang ama ng paslit. Hindi niya rin nasilayan noon kaya alam niyang hindi pa ito kasal. Tiningnan ni JJ ang kanyang ina at bigla na lamang itong tumakbo papunta rito. Mami, nagugutom na po ako. Iiba nga ng usapan ng paslit. Napansin kasi niya ang sakit na dumaan sa mga mata ng kaniyang ina at pinagsisihan kaniyang nabanggit pa niya ang pagkakaroon ng daddy. Oo anak, nagluluto pa si Mommy para sa hapunan natin. Kukuha muna ako ng merienda niyo sa kusina, okay? Agad na tugon ni Bella bago umalis at kumuha ng makakain ng dalawa. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan niya nang makarating siya sa kusina. Bumigat ang kaniyang dibdib nang sinabi iyon ng kaniyang anak. Inihanda na lamang niya ang merienda upang may makain ang dalawa. Mukhang nagutom ang mga ito matapos matulog ng ilang oras. "Bella, ay kabayo!" Biglang sigaw niya nang halos lumukso na sa gulat ng kanyang puso. "Ano ka ba naman, Justin? Ginulat mo naman ako eh." Anya nang makita ang lalaki. Napangiti naman si Justin dahil hindi pa rin talaga nagbabago ang babae. Masyado pa rin itong magugulatin. Sobrang lalim ng kasi ng iniisip mo eh. Hindi ko yata kayang sisirin. May problema ba? Nag-aalalang tanong nito sa babae at nilapitan pa nga niya upang suriin ito. "Medyo pagod lang. Aalis ka na ba? Magmerienda ka muna." Uwi ka naman ni Bella nang makita niyang bitbit na nito ang damit na binili niya sa kanya. "Hindi na muna, may dinner kasi kami with family. Kailangan kong umattend at baka pagalitan ako ni Mommy. First dinner namin to together. Simula noong umuwi ako sa Pilipinas." Paliwanag ni Justin. Napatango-tango naman si Bella. "Sige, kamusta mo na lang ako kay tita ha? Ihatid na kita sa labas." Ibinigay muna ni Bella ang merienda sa kanyang anak bago inihatid sa labas si Justin. "Salamat nga pala sa regalo at sa pagbili ng mga damit ko at sa paglalaro na rin sa anak ko." Nakangiting pasasalamat ni Bella sa kanya. "Walang anuman. Mabait ang anak mo kaya talagang magkakasundo kami. May pagkakapareho din kami kaya hindi mahirap na magkalapit kaming dalawa." Tugon nga nito. Muling bumalik sa isip ni Bella ang sinabi ni JJ kanina tungkol sa kung paanong naramdaman niya na nagkaroon ng daddy habang yakap-yakap. Humugot ng lakas ng loob si Bella bago nagsalita. "Pwede bang dumalaw ka ulit dito sa susunod na linggo? Para lang kay JJ, para may kalaro siya. Hindi kasi ako mahilig sa chess kaya hindi ako makakalaro sa kanya. At saka, sa'yo lang naging komportable ang anak ko. Huwag kang mag-alala, ililibre kita ng damit." Hiling pa ni Bella. Hiniling niya ito kay Justin upang kahit papaano ay hindi na maisip pa ng kanyang anak na wala siyang ama gayong kalaro na niya ito. Sasabihin naman ni Bella ang lahat, ngunit naghahanap lang talaga siya ng tamang tiyempo. Naging malawak naman ang ngiti sa labi ni Justin. "Oo naman, babalik ako dito. Tsaka, magdadala rin ako ng paboritong pagkain ng bata. Napag-usapan kasi namin kanina yon." Nakangiting tumango si Bella at niyakap ito. Maraming salamat, Justin ha." Labis naman ang gulat na nadarama ng binata, kaya ilang segundo siyang hindi nakabawi. Bumalik lang yata sa realidad ang kanyang isipan nang kumalas na sa yakap si Bella. Subalit, sa pagkakataong ito ay si Bella na naman ang nagulat nang bigla na lamang siyang higitin ni Justin, palapit at niyakap muli. Hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang dibdib at maramdaman ang bawat lakas ng tibok ng kanilang puso sa isa't isa.
Bella, I'm sorry. Sorry dahil sinaktan kita dati. Biglang tugon ni Justin nang hindi pa rin ito kumalas sa pagyayakap sa kanya. Marahan na pagtapik-tapik ang iginawad ni Bella sa likuran ng lalaki. Pwede bang kalimutan na natin yan, Justin? Mga bata pa tayo nun eh. Hindi pa natin alam ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kalimutan na lang natin yun. Wika ni Bella at naramdaman naman ito ang pagtango-tango ni Justin bilang tugon. Unang kumalas sa yakap si Bella at ngumiti siya kay Justin. Umalis ka na, baka hinahanap ka na nila tita. Sad na lamang nito. Tumango si Justin at sumakay na sa kaniyang sasakyan at pinaandar ito paalis. Ilang segundo pang tinanaw ni Bella ang papaalis na sasakyan ng binata. Bumalik na ang dalaga sa loob nang makaalis na si Justin. Nadatnan pa ni Bella ang kaniyang anak na masayang kumakain ng merienda habang naglalaro pa rin ito. Napapansin niya na mas masaya ang anak niya mula nang makilala si Justin. Mami, umalis na po ba si Tito Justin? Akala ko po rito po siya kakain ng hapunan eh. Malungkot na wika ni JJ. Pinuntahan naman ni Bella ang anak at hinawakan ang mukha nito. May gagawin pa kasi ang tito mo, anak. Sinabi ko naman sa kanya na bisitahin ka ulit dito sa susunod. Nang marinig yun ni JJ ay bigla na lamang lumiwanag ang kanyang muka. Talaga po, Mami? Yes! Dadalhin ko po si Katie dito para naman po makita niya kung paano po kami maglaro ng chess ni Tito. Anas pa ng paslit, ginulo na lamang ni Bella ang buhok ng anak. Naghanap pa kasi ito ng paraan para lang makasama ang crush nitong babae. Binalikan na ni Bella ang lulutuin niya dahil maya-maya pa ay kakain na silang mag-ina. Sumapit ang gabi at ang tanging napag-uusapan lamang ng mag-ina ay kung paano masaya si JJ habang naglalaro sila kanina ni Justin. Pinagmasdan ni Bella ang anak habang nagkukuwento ito at halata nga sa mukha nito ang kasiyahan at kasiglahan. Mami, naging kayo po ba ni Tito noon? Pwede po bang magbalikan kayo tapos magiging daddy ko na siya? Biglang tanong ni JJ na ikinagulat ni Bella. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, anak? Nakalaro mo lang siya ng 2 beses ay gusto mo na agad siyang maging daddy? At saka, sinabi ba yun ni Tito Justin mo? Wika na tanong na nga lamang niya pero sa ilalim ng kanyang puso ay nakatago ang saya roon dahil parang dumating na ang panahon na malalaman ng dalawa ang ugnayan nila at hindi na nila mahihirapang tanggapin pa ang lahat. Sinabi po sa akin ni Tito kanina, Mami, mabait po kasi si Tito at maalagain po siya. Alam ko po na kapag nagbalikan kayo ay mas aalagaan ka po niya. Ikaw talagang bata ka, napakalikot ng isipan mo. Nakangiting wika na lamang habang sinimulan niyang kilitiin ang anak ko pang tumigil na. Malakas na tawa lamang ang nagawa ng paslit habang iniiwasan ang kiliti ng ina. Mami, tama na po, nakikiliti na po ako eh. Sad pa nga nito at malakas na sumigaw. Maya-maya pa tinigilan na nga nilang mag-ina ang paglalaro dahil malalim na rin ang gabi. Baka makaabala pa sila sa mga kapitbahay nilang tulog na. O siya, sige na anak, matulog ka na. Malalim ng gabi at may pasok ka pa bukas. Aniya sa anak nang kinumutan niya ito. Okay po, Mami. Good night po. I love you so much. Wika ni JJ at hinalika ng ina sa pisngi. Ganon din naman ang ginawa ni Bella sa anak. I love you too sa napakagwapo kong anak. Good night. Ngumiti si JJ sa ina at ipinikit na nga niya ang kanyang mga mata habang marahan siyang hinahaplos-haplos sa buhok ni Bella. Sa paraan ito ay agad na nakakatulog ang paslit. May lungkot sa mga matang pinagmasdan ni Bella ang anak. Isang mapait na kirot ang nanatili sa kanyang dibdib. Nais niyang sabihin sa anak ang katotohanan at ipakilala siya sa kanyang ama. Ngunit ang takot ang pumipigil sa kanya. Ang bigat ng kanilang nakaraan dalawa ni Justin, ang sakit ng kanilang paghihiwalay, ang mga taon
ng katahimikan. Lahat ng ito ay parang isang mabigat na kumot na hindi niya maalis-alis. Sinabi niya kay Justin kanina, nakalimutan na lamang ito. Ngunit bakit siya rin ay hindi makalimutan ng sakit? Bakit minumulto pa rin siya ng kanilang nakaraan? Kaya nawawalan siya ng lakas na sabihin sa mag-ama ang ugyan nila sa isa't isa. Kahit pilitin niyang kalimutan, ang sakit ng pakikipaghiwalay ni Justin sa kaniya noon ay bumabalik-balik pa rin ito sa kaniya. Hindi man niya masabi, ngunit nadurog ang kaniyang puso noon. Anak, sorry kung ito lang ang magagawa ni Mommy ha. Duwag kasi ako anak eh. Hayaan mo kapag dumating ang panahon na may lakas ng loob na akong sabihin sa inyo, ay pakikilala ko kayo sa isa't isa. Bulong ng isipan ni Bella. Pinukawan pa niya ng magaan na halik ang noo ng anak. Bago niya niyakap ito at pumikit na upang matulog. Gaya naman ng ipinangako ni Justin, ay dumalaw nga siya muli sa mag-ina ng ilang beses. Nagdadala ito ng regalo at pagkain. Napapadalas nga ang kaniyang pagbisita sa bahay nila Bella at sa tuwing bumibisita siya ay hindi maitago ang galak sa mukha ni JJ. Kada linggo ito bumibisita kaya kada linggo na rin hinihintay ni JJ ang kaniyang pagdating. Bella, tulungan na kita dyan. Biglang sambit ni Justin na ngayon ay nandito na sa likod ng kanilang bahay. Naglalaba kasi si Bella sa kanyang mga damit na ibebenta online. Bundle na ito nang dumating sa kanya noong isang araw, kaya ngayon ay nilalabhan niya upang presentable namang tingnan. Alam niyo naman ang buhay ng isang live seller na damit. Napakahirap. Nabigla pa siya nang bigla na lang sumulpot si Justin at nag-alok ng tulong. Ay naku, wag na Justin. Umupo ka na lang doon, kaya ko naman to eh. Wika ni Bella habang kinukusot nga ang pantalon. Ngunit hindi naman nagpatalo sa kanya si Justin. Mabibigat ang mga yan, kaya alam kong kailangan mo ng tulong. Giit nga ni Justin at hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ni Bella. Tinulungan na niya ito sa pagkuso. Hindi naman nakaimik si Bella at kusang napangiti na lamang siya. Naalala mo pa ba nung kolehiyo tayo? Napag-usapan natin ang mag-live selling ng damit kapag nakagraduate tayo. Dahil malaki ang kikitain natin dito. Hindi ko alam na itinuloy mo pala ang sinimulan natin. Biglang usal ni Justin nang balikan niya ang nakaraan kung saan hindi pa niya nakamit ang kanyang pangarap at hindi pa siya mayaman noon. Tanging silang dalawa lang ni Bella ang nagsusumikap sa buhay. Pinasok nga rin nila ang pagla-live selling noon nang makapagtapos sila. Ngunit panandalian lang ito. Nasimulan na kasi natin kaya sayang naman kung hindi ko itutuloy. Tugon ni Bella. Mahirap siguro ipagsabay ang pagtatrabaho at pag-aalaga kay JJ, no? Gusto mo bang tulungan kita? Para naman, kahit papaano mabawasan ang pasanin mo. Hindi nakatingin ang wika ni Justin. Kumunot naman ang noo si Bella sa sinabi nito. Tutulungan mo ko? Sa paanong paraan naman, Aber? Bakit bibigyan mo ba ako ng pera mo? O baka naman bibili ka na naman ng sandamakmak na damit sa akin? Natatawang pagbibiro na tanong pa nito sa lalaki. Napatigil naman sa pagkuso ng pantalon si Justin. Sa kanya inangat ang kaniyang tingin upang tingnan sa mga mata si Bella. Napatigil naman si Bella nang makitang sumeryoso ang mukha nito. Hindi yun ang gagawin ko. Pero kung gusto mo ng katuwang sa buhay, available pa rin ako parate. Pwede akong maging ama ni JJ kung papayagan mo. Mahal naman kita, Bella. At hindi yun nawala sa puso ko. Okay lang din kung hindi mo na ako mahal. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako ulit. Seryosong tugon ni Justin na ikinatigil at ikinabigla ni Bella. Sa paulit-ulit kasi, na pagbisita ni Justin ay nalaman niyang isang single mom si Bella. Sobra na ring napalapit ang loob niya kay JJ at naisip na lang niya, bigla na gusto niyang maging parte ng pamilya nila. Kumabog ng malakas ang puso ni Bella. Hindi siya makapagsalita
tanging napako lang ang tinginan nila sa isa't isa. Ano? Gusto mo bang mag-subscribe sa Lifetime Partner Premium mo? Nakangiti na tanong ng binata, pero hindi pa rin niya maiwasang kabahan. Mommy, Tito Justin, nandito lang po pala kayo eh. Kanina ko pa po kayo hinahanap. Biglang usal ni JJ nang mapunta rin siya sa likod bahay. Agad nag-iwas ng tingin ng dalawa at sabay pa silang napatikhim. O anak, bakit nandito ka? May kailangan ka ba? Gutom ka na ba? Anong oras na ba? Mamaya ko na lang tatapusin to at magluluto na ako ng tanghalian. Natatarantang wika ni Bella nang mabilisan siyang tumayo at patakbo na nungang pumasok sa loob. Marahan naman ang naging pagtawa ni Justin sa naging asta ni Bella ngayon. Habang si JJ ay napakamot na lamang sa kaniyang ulo. Tito, ano pong nangyari kay Mommy? Inosenteng tanong ng paslit. Nakangiting kinarga naman kagad ni Justin ang bata at saka sila sabay na pumasok sa loob. Hindi ko rin alam eh. Baka in love pa sa akin yun. Pabirong tugon na lamang ng lalaki. May kinahigik-gik na lamang ni JJ. Napahawak naman agad si Bella sa kaniyang dibdib nang marating niya ang kusina. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Pero talagang hindi tumitigil ang kaniyang puso sa pagtibok ng malakas. Lalo na nang bumalik sa kaniyang isipan ang sinabi ni Justin sa kaniya kanina. Ano? Mahal pa niya ako? At gusto niyang maging katuwang ko sa buhay? Lifetime Partner Premium daw? Hindi makapaniwalang tanong ni Bella sa kanyang sarili. Wala naman sa plano ni Bella na ibalik ang dati nilang relasyon at pagmamahalan ni Justin. Ang gusto lang niya ay makilala ng lubos ng mag-ama ang isa't isa para kapag dumating na ang tamang araw na malaman nila ang lahat ay hindi na sila mahirapan pang tanggapin ang katotohanan. Pero hindi naman maipagkakait ni Bella sa kaniyang sarili na hindi siya nakaramdam ng kilig at saya kanina. Hindi niya lubos maisip na may posibilidad pa talagang maging buo ang kanilang pamilya. Mommy, ano pong lulutuin niyo? Napapitlag si Bella nang marinig ang boses ng anak. Sinundan pala siya ng mga ito hanggang sa kusina. Nakita pa niya itong karga-karga sa bisig ni Justin. Mabilis na umiwas ng tingin si Bella nang magtama ang mga mata nila ni Justin. Tumikhim siya bago inilabas na ang mga gulay na lulutuin niya. Pinakbet! Sabay na wika ni Justin at JJ nang mapagtanto nila kung anong lulutuin ng dalaga. Nagniningning pariho ang mga mata ng dalawa dahil dito, kaya marahan na natawa si Bella sa mga reaksyon nila. Pariho kasi nilang paborito ang lutong ito. Mag-ama sila kaya naman parihong-pariho rin ang gusto nila. Oo, Pinakbet. Alam kong paborito ninyong dalawa to kaya lulutuan ko na. Ani nga ni Bella. Tito Justin, paborito niyo rin po ba ang pinakbet na katulad ko? Alam niyo po ba, na sa lahat po ng luto ni Mommy, ang pinakamasarap po ay ang pinakbet? Tanong pa? At pagmamalaki pa ni JJ. Alam ko yun. Ang mommy mo ang may pinakamasarap na luto. Alam mo ba? Ipinagluluto ko ang mommy mo ng pinakbet dati. Kaya akong ang busin ng ilang kanin kapag naging ulam ko yun eh. Wika naman pabalik ni Justin. Nang maalala ni Bella ang tinutukoy ni Justin, ay bigla siyang napatawa ng malakas. Nabaling naman agad ang tingin ng dalawa sa kanya. Sumakit pa nga ang tiyan mo dahil sa dami ng kanin na naubos mo. Nakakatawa nga dahil sa sobrang sakit ay parang kailangan mo ng maospital. Natatawang paalala pa ni Bella. Talaga po, Mommy, nangyari po yun kay Tito Justin noon. Natatawa pang tanong ng batang paslit. Napangiti lang si Justin nang maalala niya rin iyon. Pinagmasdan niya ang dalaga at palihim siyang napangiti muli nang makitang katulad pa rin ito noon. Napakaganda at napakaamo ng mukha kapag tumatawa. Walang kupas ang ganda nito. Sa isip-isip niya, ay ang sarap sigurong ibalik ang dati. Mommy, napakasarap niyo po talaga magluto.
Muli namang puri ni JJ sa kanyang ina. Hindi na mabilang pa ni Bella kung pangilang papuri na ang kanyang natatanggap mula sa dalawa ngayon habang kumakain. Namiss ko to ng sobra. Anas naman ni Justin. Nang ninamnam niya ang bawat laman ng kanyang plato. Tito, dito na po kayo tumira para pumatikpan ninyo ulit ang luto ni Mommy. Biglang sambit ni JJ. Dahilan upang mabilaukan naman si Bella nang wala sa oras. Agad na binigyan ng tubig ni Justin ang dalaga at marahan pa nitong tinapik-tapik ang likod. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Lumapit na rin si JJ sa ina at sinuri ang lagay nito. Okay lang ako. Nabigla lang, ikaw naman kasi anak, kung ano-ano na naman kasi ang pinagsasabi mo. Tugon nga niya at marahan na pinalo ang anak na nasa tabi niya na ngayon. Napabungis-ngis na lamang si Jay bago bumalik sa kanyang upuan kanina. Pwede naman kasi akong tumira dito, di ba? Para naman araw-araw kaming magkasama ni JJ at matulungan na rin kita sa paglalaba ng mga damit na ibebenta mo. Nakataas baba ang kilay na sambit ni Justin na sumang-ayon kanina sa sinabi ng paslit. Hay nako, tumigil nga kayong dalawa at kumain na. Suway ni Bella sa dalawa habang hindi niya muling napigilan ang kaniyang kilig. Iniiwas niya rin ang kanyang mukha dahil pakiramdam niya ay uminit na ito at namumula sa hiya. Nagtuloy-tuloy pa ang pagbisita ni Justin sa paslit. Halos kada linggo na itong bumibisita sa bahay nila Bella. At kapag malapit na ang sumasapit ang linggo, ay hindi na makapaghintay si JJ na makita muli si Justin at makapaglaro rito. Kada linggo rin ay pumapasyal sila sa kung saan nang magkasama. May pagkakataon din na sabay silang nagsisimba. Nagiging padre di pamilya na nga si Justin sa mga mata ng mga kapitbahay ni Bella. Akala nila ay nobyo ito ng dalaga at ama ni JJ na siya naman ang totoo. Wala ngang mapagsidla ng saya ni Bella sa tuwing naririto si Justin dahil pakiramdam niya ay unti-unti siyang bumabalik sa nakaraan kung saan masaya sila noong na magkasama. Subalit, nitong mga nakaraang linggo ay labis na lungkot ang nadarama ng batang paslit na si JJ, lalo na si Bella. Hindi na kasi bumisita sa kanila si Justin. Nang hintay sila ng ilang oras, ngunit hindi ito dumarating. Labis ang pagtataka ni Bella at JJ dahil nakasanayan na nilang kada linggo itong dadalaw sa kanila, kaya bakit ngayon ay hindi ito dumalaw? Nag-aalala na tuloy si Bella dahil baka may nangyari ng masama rito o baka naman ay may hinaharap na problema ang kaniyang pamilya. JJ anak, kumain ka muna. Baka mamaya ay bibisita na sa'yo si Tito Justin mo. Tawag ni Bella sa anak nang nakatayo ito sa bukana ng pintuan at sinisilip ang labas. Nagbabaka sakali na naroon na ang kanyang hinihintay. Bakas ang lungkot sa mukhang nilingon naman ni JJ, ang ina. Mommy, baka po bumalik na po sa ibang bansa si Tito Justin. Malungkot na wika pa nito. Nabigla naman doon si Bella. Kaya agad niyang nilapitan ang anak upang tanungin ito tungkol sa kanyang sinabi. Bumalik? Anak, anong ibig mong sabihin? Babalik siya sa ibang bansa? Nagtatakang tanong ni Bella. Marahan naman ang naging pagtango ni JJ. Parang tumigil ang kanyang puso sa pagtibok. Wala siyang alam sa pagbabalik ni Justin sa ibang bansa. Sabi po kasi niya sa akin nung huling pumunta po siya rito, Mommy, na baka kaunting panahon na lang po ang natitira na makalaro ko siya. Mommy, hindi na po ba dadalaw sa atin si Tito Justin? Naiiyak na sambit ng batang paslit. Hindi naman mapigilan ni Bella na may mamuong luha sa kaniyang mga mata nang marinig ang sinabi ng anak. Nang makita niya ang pag-iyak ni JJ, ay hindi niya na rin napigilan ang sariling umiyak. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Babalik siya sa ibang bansa? Hindi man lang niya ito sinabi sa akin.
Hindi man lang siya nagpaalam. Hindi man lang niya hinintay na sabihin ko sa kanyang totoo. Sambit ng kanyang isipan. Linggo na naman at gaya ng kinagawian ni JJ ay naghintay na naman siya sa bukana ng pinto. Umaasa na darating ang hinihintay niya. Kahit umuulan ng malakas ay hindi nagpatinag ang paslit. Sobrang miss na niya ang kanyang tito. Justin ganoon din naman ang naramdaman ni Bella. Wala silang balita pero umaasa pa rin siyang dadalaw si Justin sa kanila. Kapag man nangyari iyon, ay hindi na niya aaksayahin pa ang oras. Handa na siyang sabihin sa binata, ang lahat huwag lang silang iwan nito muli. Anak, pumasok ka na sa loob at isara mo ang pinto. Masyadong malakas ang ulan. Hindi na yun darating. Malungkot na wika ni Bella sa anak. Ngunit hindi ito sumagot sa kanya. Malalim na bumuntong hininga ang pinakawala ni Bella. Ngunit maya-maya pa, napapitlag si Bella ng malakas na sigaw na kanyang narinig. Boses ito ng kanyang anak. Tito Justin! Mommy, nandito na po si Tito. Nandito na po siya, dumalaw po ulit siya sa atin. Halos madapa naman si Bella. Sa pagtakbo, tungong sala nang marinig ang isinigaw ng kanyang anak. Napatigil agad siya nang makitang andito na nga ang matagal nilang hinihintay. Tito, ang tagal niyo pong hindi nakabalik, ang tagal ko rin po kayong hinintay. Umiiyak na anas ni JJ habang yumakap sa binata kahit pa nabasa ito ng ulan. Ngumiti lamang si Justin at niyakap si JJ ng sobrang higpit. Nasilayan ni Bella kung paano sunod-sunod na may lumandas na mga luha sa pisngi ng binata. May hawak itong brown envelope at nang mapadako nga ang tingin ni Bella sa hawak nito, ay alam niya na kaagad kung anong nangyayari. Isang DNA test ang laman noon. Sa mga panahong dumadalaw si Justin sa kanila, ay nagdududa na siya sa kung sino ang ama ni JJ. Matagal na siyang nagduda. Unang kita pa lamang nila sa mall ay may pagdududa na sa kaniyang puso. Ngunit, hindi niya ito magawang kumpirmahin dahil ayaw niyang madismaya. Kaya nga ilang beses siyang dumalaw kila Bella upang mas makilala pa si Jay at upang makakuha na rin ng sample sa gagawin niya para sa DNA test. Maraming magkapariho si Justin at JJ. Sa paglalaro nga lang ng chess ni JJ ay nakakapagduda na siya ang ama nito. Kaya upang sagutin ang mga katanungan ng kaniyang isipan, ay palihim siyang nagsagawa ng DNA test at ngayon nga ay hawak niya na ang result. Hindi na rin siya tumuloy na umalis sa ibang bansa nang malaman niya ang katotohanan dahil ngayon ay alam na ng kaniyang puso kung anong mas mahalaga sa kanya at kung anong mas hihigit pa sa medalyang kaniyang makukuha. Anak, pulong ni Justin habang hindi pa rin humihiwalay sa pagkakayakap niya kay JJ. Narinig yun ni Bella kaya napaiyak na rin siya. Tito, gusto niyo po bang maging anak ako? Huwag ka pong mag-alala, gusto ko rin po kayong maging daddy ko eh. Basta po, ipangako niyo po na dadalaw kayo sa akin linggo-linggo at hindi na po kayo aalis. Inosenteng wika naman ni JJ. Kumala sa yakap si Justin at pinaharap ang anak. Hindi JJ, anak kita. Ako ang daddy mo, okay? Ako ang tunay na daddy mo. Saan, Justin? Nagtataka namang napalingon si JJ sa kanyang ina at napatakbo at lumapit dito. Mommy? Mahinang tawag ni JJ sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay puno ng katanungan. Marahan namang hinaplos ni Bella ang mukha ng kanyang anak bago niya nginitian ito. Ayaw mo ba siyang maging daddy? Higbing tanong pa sa anak. Napaluha naman kagad si Jay. Totoo nga pong daddy ko siya, Mommy. Si Tito Justin po ang tunay kong daddy. Sorry anak ha. Sorry dahil itinago ni Mommy sa'yo. Mapapatawad mo pa ba ako ha? Tanong ni Bella nang mapantayan niya ang laki ng anak. Pinunasan naman ni JJ ang kaniyang mga luha at tumakbo ulit papunta sa kaniyang ama. Niyakap niya ito ng mahigpit. Umalis muna si Bella upang bigyan ng oras ang
ang mag-ama na makapag-usap. Mamaya niya lang muna kakausapin si Justin upang humingi rito ng patawad. Pumunta siya sa kusina at doon niya ibinuhos ang kaniyang mga luha. Halo-halong emosyon ang kaniyang naramdam ngayon. May sakit, takot at saya. Hindi niya maipaliwanag. Sakit dahil nakikita niyang nangungulila talaga ang kaniyang anak sa ama nito. Takot dahil baka magalit si Justin sa kaniya nang ilihim niya ang lahat. At saya dahil sa wakas ay alam na nilang dalawa ang totoong ugnayan nila sa isa't isa. Malaki ang kasalanan niya kay Justin dahil naging duwag siya sa mahabang panahon. Napapitlag naman si Bella nang may maramdaman siyang mga kamay ang dahan-dahan na pumulupot sa kaniyang bewang. Napaiyak muli siya nang mapagtanto kung sino ito. Hinayaan na lamang niya si Justin na yunakap sa kanya ng ganoon. Na-miss niya ring maramdaman ang ganitong yakap ng binata. Kaya ba hindi ka makasagot sa akin nang tanungin kita kung saan ang ama niya noon? Kaya ba wala ang kahit na anong picture ng ama niya rito? Dahil anak ko siya, Bella? Bulong na tanong ni Justin sa kanya. Umiiyak namang tumango ang dalaga. Naramdaman niya ang pagpatong ni Justin sa kanyang ulo sa balikat niya. Oo, anak mo siya. Anak natin si JJ, Justin. Sorry, hindi ko naman talaga sinasadyang itago siya sa'yo eh. Nagkataon lang talaga dahil nung araw na umalis ka, papuntang ibang bansa doon ko lang nalaman na nagdadalang tao pala ako. Lumuluhang paliwanag ni Bella. Nagulat naman siya nang may maramdaman siyang basang parte sa kanyang balikat at mas lalo siyang nagulat nang marahang humihigbi si Justin habang nakayakap sa kanya mula sa likuran. I'm sorry, Bella. Hindi na sana ako nakipaghiwalay sa'yo noon. Hindi na sana kita iniwan dito. Hindi ko na sana pinili ang pangarap ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Paulit-ulit na hinging tawad ni Justin sa kanya at mas lalo pang ang humigpit ang kanyang yakap kay Bella. Akala mo ba, galit pa rin ako, Justin? Ako nga ang dapat mong patawarin dahil malaki na si JJ nang makilala mo siya. I'm sorry din. Hindi ko intensyon na itago sa'yo ang anak natin. Gusto ko lang naman na hindi maging makasarili ulit kaya hinintay kong makamit mo ang pangarap mo at hintayin kang bumalik sa amin. Lumuluhang sambit ni Bella. Kumalas sa yakap si Justin at pinaharap niya si Bella. Hawak niya sa magkabilang pisngi ang dalaga. Marahan pa niyang pinahiran ang mga luhang kumawala sa pisngi nito. Maraming salamat. Maraming salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Umiiyak na sambit ni Justin. Natawa naman si Bella habang hindi pa rin tumitigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Marahan niyang pinahiran din ang luha ni Justin. Kailan ba kita sinukuan ha? Hindi kita sinukuan kahit hiniwalayan mo ko. Hinintay lang kita, Justin. Hinintay kitang makabalik sa akin. Sa amin ng anak mo. Puno ng pagmamahal na wika ng dalaga. Hindi na napigilan ni Justin ang kanyang nararamdaman at ginawaran na niya ng magaan na halikang labi ni Bella na siyang gustong-gusto niyang gawin noon pa man. Isinukbit naman ni Bella ang kaniyang dalawang kamay sa lega ng binata at tumugon na rin siya sa halik. Isang magaan na halik ang iginawad nila sa isa't isa. Puno ng pananabik at pagmamahalan pariho. Habang patuloy silang naglalapit, naramdaman ni Justin at Bella ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Hindi nila aakalaing darating ang araw na ito, ang araw na magkaayos sila. Sa bawat segundo ng kanilang halikan, tila ba naglaho ang lahat ng kanilang mga alalahanin at problema. Pakiramdam nila ay tanging sa kanilang dalawa lang umiikot ang mundo ng mga oras na iyon. Mahal na mahal pa rin kita, Bella. Kailanman, hindi ka nawala sa aking puso. Puno ng pagmamahal na sambit ni Justin nang humiwalay siya sa halik at ipinagdikit ang kanilang mga noo. Ngumiti naman si Bella at tumango ng ilang ulit.
Mahal na mahal din kita, Justin. Huwag mo na sana akong hiwalayan ulit. Pangako ko susuportahan ka namin ni JJ sa bawat pangarap mo. Basta, huwag mo lang kaming iwan ulit. Lumuluha pa ring Anas ni Bella. Marahan namang hinagka ni Justin ang noo ni Bella. Hindi na ako aalis. Kayo na ni JJ ang bumubuo sa pangarap ko ngayon. Mahal na mahal kita ng sobra. Palagi mo sana yung tatandaan. Malambing na wika ni Justin. Hindi man naging madali kay Bella ang lahat noon, pero naniniwala pa rin siya na darating ang araw na ito. Kahit ilang taon pang nawalay si Justin sa kanila, ay sinubukan pa rin siyang hinatayin ni Bella. At ngayon, ay wala nang makakapigil pa sa pagmamahal nila. Ang problema na kanilang hinarap noon ay ang dahilan kung bakit matapang nilang hinaharap ang mga problema ngayon. They become the better version of themselves. Daddy, Mommy, gising na po. Gusto ko na pong makita sila Lolo at Lola. Excited na wika ni JJ. Tumalon-talon pa ito ng sobrang lakas sa kama, dahilan upang marahang mapatalbog-talbog ang dalawa. Masinigpitan palalo ni Justin ang pagkakayakap kay Bella at mukhang wala pa itong balak na tumayo. Mamaya na anak, masyadong maaga pa, matulog ka muna ulit. Nakapikit ang matang wika ni Justin bago isiniksik ang kanyang muka sa leegan ng babae. Daddy naman, tanghaling tapat na po. Baka naghihintay na po sila Lolo at Lola sa akin yan eh. Maktol naman ni JJ sa kaniyang ama. Plano kasi nila ngayon na bisitahin ang mga magulang ni Justin at para na rin masilayan nila ang kanilang apo at makita muli si Bella. Kagaya kasi ng kay Justin, ay ilang taon ding hindi na nagpakita si Bella sa mga magulang ng binata kahit pa butong-buto ang mga ito sa dalaga noon. Natatawa na lamang na tinapik-tapik ni Bella ang likuran ni Justin upang gisingin na ito. Bumangon ka na at huwag matigas ang ulo. Excited na si JJ makita sila tita at tito. Kaya bumangon na tayo at magbihis. Ani ni Bella at bumangon na. Napabusangot naman ang mukha ni Justin nang bumangon siya. Sabi ko naman sa'yo na sila na lang ang pupuntahin natin dito. Reklamo pa ni Justin na parang bata saka napanguso. Mabilis na kinurot nga ng babae si Justin. Huwag nang matigas ang ulo, papauwiin talaga kita sa inyo. Pananakot pa ni Bella kaya dali-daling tumayo na lamang si Justin at pumasok na sa banyo. Natatawa namang iniiling-iling ni Bella ang kanyang ulo bago'y hinawakan ng anak upang bumaba na din. Simula kasi nang maging maayos ang lahat. Hindi na kailanman umuwi ang binata sa kanila. Sinabi ni Justin sa kaniyang pamilya ang tungkol kay JJ at Bella sa pamamagitan lang ng tawag. Nakakausap din ng pamilya ni Justin si JJ araw-araw at nasisiyahan nga sila dahil napakabibo ng paslit at ipinagmamalaki pa nito kung gaano siya kagaling sa paglalaro ng chess. Bukod sa gustong makilala ni JJ ang kaniyang lola at lolo, ay may isa pa siyang dahilan kung bakit excited na siyang pumunta sa bahay nila Justin. Pinangakuan kasi siya ng kaniyang lolo na maglalaro sila ng chess. Ang ama kasi ni Justin ang nagturo sa kaniyang maglaro ng chess noon. Kaya alam ni JJ na magaling din ang kaniyang lolo at hindi na nga siya makapaghintay na makalaro rin ito at malaman kung sino ang mananalo. Pagkababa ni Bella at JJ sa magarang sasakyan ni Justin, ay agad nilang nakita sa labas ng bahay ang kanina pang naghihintay na tatlong matanda. Kanina pa sila hindi mapakali sa kanilang kinatatayuan habang hinihintay ang pagbisita ng tatlo. Lolo, Lolo! Masayang sigaw ni JJ at patakbo na nga niyang pinuntahan ng dalawa. Ang apo ko! Naiiyak na sabi naman ng ina ni Justin at maigpit pa nitong niyakap nang makalapit na sa kanya.
Naku, malaki ka na. At ang gwapo-gwapo mo rin. Kuhang-kuha mong mukha ng iyong ama noon. Roberto, tignan mo at may apo na pala tayo. Umiiyak sa tuwang sambit ng matanda. Lumapit si Bella at Justin sa kanila. Tumiti naman si Bella at nagmano sa mga to. Hi po tita, tito, long time no see po. Nahihiyang anas pa ni Bella. Pakiramdam kasi niya ay nagkasala siya sa mga ito dahil hindi man lamang siya nagawang ipakilala ang kanilang apo sa kanila noon. Bella, niyakap nga siya ng mahigpit ng ina ni Justin. Kaya yumakap rin pabalik si Bella. Bakit hindi mo nasabi sa amin ng tito mo ang tungkol kay JJ noon? Natulungan ka pa sana namin. Napalakihin ang bata at hindi ka na sana nahirapan pa. Malambing na anas ng matanda. I'm sorry po. Medyo naging magulo po kasi ang isip ko noon eh. Kaya hindi ko na po naisip yun. Sorry po tita. Sorry po tito. Hingin pa umanhin ni Bella. Naku, huwag ka nang humingi ng tawad Bella. Kami nga ng tita Esmeralda mong dapat humingi ng tawad. Dahil wala kami nung mga panahon na pinapalaki mo si JJ. Hayaan mo dahil tutulong na kami sa pagpapalaki at pag-aalaga sa apo namin. Kayo ni Justin, magpakasaya muna sa isa't isa dahil hindi na kami makapaghintay pa na magkaroon naman ng panibagong miyembro ng pamilya. Nakangiting anas naman ng ama ni Justin. Agad na namula ang magkabilang pisngi ni Bella sa hiya dahil sa narinig niya. Nang makita naman niyang nakangisi si Justin sa kanya habang nagtaas baba, ang dalawang kilay nito ay agad niyang kinurot ang tagiliran ng binata. O siya, pumasok na tayo at baka lumamig ang pagkain. Pag-usapan na natin sa loob kung kailan kayo magpapakasal. Ani pa nga ng ina ni Justin, kaya mas lalong namula sa hiya si Bella. Let's go honey, bulong sa kanya ni Justin at kumisipa ito. Si JJ naman ay nakapasok na sa loob kasama ang kanyang lolo at lola. Kinikilig na napangiti na nga lamang si Bella bago pumasok sa loob. Hindi nagtagal ay nauwi na rin sa kasalan ng matagal na paghihiwalay ng dalawa. Nagsimula sila sa bagong kabanata ng kanilang buhay kasama na ang bagong miyembro ng kanilang pamilya na kung saan puro kasiyahan lamang ang kanilang nararanasan. Si JJ, naging magaling palalo sa paglalaro ng chess at sumasabak muli sa mga kompetisyon. Sumusuporta naman sa kanya ang kanyang mga magulang lalo na ang kanyang lolo at lola. Ang pagkatalo ni Justin sa laro nila noon ni JJ ang nagpanalo sa kanya ngayon sa buhay. Ngayon niya napagtanto ang lahat na ang kanyang pangarap ngayon ay ang makasama lamang ang kanilang pamilya at wala ng iba pa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Justin at Bella. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet,
Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Mizer Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lily of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Aliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatiko, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa,
Lebu na Arnel, Angie, Reder,